Isang mapagpalang umaga sa lahat. Ako nga pala si Binibining Cordova Chesaning, ang inyong magiging guro sa araw na ito. Bago tayo magsimula ay magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Binibini, maaari ka bang tumayo at pangunahan ang ating panalangin sa araw na ito? Maraming salamat. Bago kayo magsipo ay pakiayos ang mga hanay na inyong maupuan. Magsiupo na po ang lahat. Ginoo, mayroon bang lumiban sa araw na ito? Maraming salamat, mabuti naman kung ganon. Para sa araw na ito ay mayroon tayong layunin na nais matamo. At narito ang ating layunin. Binibini, maaari ka bang tumayo at basahin ang ating layunin? Maraming salamat, Binibini. At ito ang nais nating matamo pagkatapos ng ating klase. Bago tayo magsimula sa ating formal na talakayan ay may inihanda akong laro para sa inyo. At ang klase na ito ay ihati ko sa dalawang pangkat. Ito ang magsisilbing pangkat 1 at ito naman ang magsisilbing pangkat 2. At ang inyong laro ay pinamagathang action niya, hulaan nyo. At narito ang inyong panuto. Ginoo, maaari ka bang tumayo at basahin ang panuto? Maraming salamat. At ang bawat representante sa bawat grupo ay pumunta na po sa harapan upang kayo ay bumunot ng inyong mga salitang bibigyang aksyon. Pangkat 1 at pangkat 2. Ngayon naman ay magsisimula na tayo. Ang unang nakasagot ay ang pangkat 2. Ang unang puntos ay mapupunta sa inyo. Ngayon naman para sa susunod na salita. Okay, magsimula na. Ang pangalawang puntos ay mapupunta pa rin sa pangkat 2 dahil sila ang unang nakasagot. Okay class, base sa ginawa ninyong laro, ano sa tingin ninyo ang ating paksang tatalakayin sa araw na ito? Yes, Binibini. Tama ang iyong kasagutan. Ang paksang tatalakayin natin sa araw na ito ay pinamahihang uri ng komunikasyong verbal at di-verbal. At ngayon naman class ay magkakaroon kayo ng aktibidad na kung saan ay mananatili pa rin kayo sa inyong mga kagrupo. At narito ang inyong panuto. Ginoo, maaari ka bang tumayo at basahin ang ating panuto? Maraming salamat. Ang bawat pangkat ay bibigyan ko ng tig-isang envelope na kung saan nandito ang inyong mga materyales na inyong mga gagamitin. Naintindihan ba ng lahat? Para sa pangkat 1 at para naman sa pangkat 2. Bibigyan ko lamang kayo ng 1 minuto upang maghanda at pagkatapos ng 1 minuto ay mauuna ang unang pangkat sa pagrepresenta. Okay class, ang inyong 1 minuto ay tapos na. Pangkat 1, mauna na po kayong magrepresenta sa harapan. Magaling, pangkat 1, ang inyong kasagutan ay mayroong punto. Bigyan ng barangay club ang pangkat 1. Ngayon naman ay dumako tayo sa pangkat 2. Maraming salamat pangkat 2, ang inyong mga kasagutan ay mayroon ring punto. Class, ngayon naman ay dumako na tayo sa ating formal na talakayan. Ito ay ang uri ng komunikasyon. Una rito ay ang verbal na komunikasyon. Ito ay ginagamitan ng wika o salita at mga letrang sumisimbolo sa kahulugan ng mga mensahe na nasa paraang pasulat at pasalita. Upang lubos ninyong maintindihan kung ano ang verbal na komunikasyon, ito ay isang pakikipagkomunikasyon natin sa ating kapwa gamit ang ating mga salita at wika, katulad ng aking ginagawa ninyo sa inyo, upang maintindihan ninyo kung ano ang ibig sabihin nito. At para naman sa verbal na komunikasyon, nakapaloob rito ay ang salitang denotatibo. Binibini, maaari ka bang tumayo at basahin kung ano ang denotatibo? Maraming salamat. Sa madaling salita, ang denotatibo, ito ay isang salita na kung saan nililinaw natin ang bawat paglalarawan natin sa bawat bagay. Halimbawa rito,
Ito ay isang gusali na itinayo upang doon magsimba ang mga tao. So anong klaseng gusali ito? Ito ay isang simbahan. Ang denotatibo rito, ito ay isang simbahan dahil nililinaw nito ang paglalarawan natin sa isang gusali. At para naman sa pangalawa, ito ay ang salitang konotatibo. Ginoo, maaari ka bang tumayo at basahin kung ano ang konotatibo? Maraming salamat. Class, ang konotatibo, ito ay ang kabaliktaran ng denotatibo. Kung sa denotatibo ay nililinaw nito ang mga paglalarawan natin sa isang bagay, sa konotatibo naman, ito ay ang paglalarawan natin sa isang salita. Halimbawa rito, inilalarawan natin ang bundok bilang mataas, malaki, at malawak. Ang konotatibo rito, ito ay ang mataas, malaki, at malawak dahil nilalarawan natin ang salitang bundok. Naintindihan ba ng lahat? Ngayon naman class, idumako tayo sa di-verbal na komunikasyon. Ang di-verbal na komunikasyon, ito ay gumagamit ng kilos o galaw ng katawan. Ito ay ang pagpapalitan ng mensahe na ang daluyan o channel ay hindi lahat lamang ng sinasalitang tunog, kundi kasama ang kilos ng katawan at ang tinig na inaangkop sa mensahe. Sa madaling sabi class, ang di-verbal na komunikasyon, ito ay pagkikipag-ugnayan natin o pagpapahayag natin ng ating damdamin. Gamit lamang ang bawat kilos natin at hindi tayo gumagamit ng wika o salita. At para sa di-verbal na komunikasyon, nakapaloob rito ang salitang kinesika. Ginoo, maaari ka bang tumayo at basahin kung ano ang kinesika? Maraming salamat. Ang kinesika class, ito ay pag-aaral natin ng kilos at galaw. Ito na po yung sinasabi ko na nakikipag-ugnayan tayo gamit lamang ang ating kilos o galaw at hindi tayo gumagamit ng wika o salita. Halimbawa rito, ekspresyon ng muka at galaw ng kamay. Halimbawa sa magkakaibigan, kapag nakita niyo ang isang tao na ayaw mo, ay gumagamit lamang kayo ng ekspresyon niyo sa mukha upang makipag-ugnayan o upang sabihin na nariyan siya. Susunod na salita ay ang proxemica. Binibini, maaari ka bang tumayo at basahin kung ano ang proxemica? Maraming salamat. Okay class, ang proxemica, ito ay ang pag-aaral ng komunikatibo gamit ang espasyo. Ibig sabihin class, ang proxemica, ito ay pagkikipag-ugnayan natin sa isang tao at nakikita ang proxemica sa ating pagkikipag-ugnayan kapag tayo ay mayroong kalayuan o kalapitan. Halimbawa, nag-uusap kayo ng iyong mga kaibigan, ngunit kayo ay magkalayo o magkalapit. Ito ay ang tinatawag nating proxemica. Susunod naman ang panghuli, ito ay ang pandama o paghawag. Ginoo, maaari ka bang tumayo at basahin? Maraming salamat. Sa madaling salita class, ang pandama o paghawak, ito ay pagpapahiwatig natin ng ating positibong emosyon sa isang tao. Maaaring pakikipagkomunikasyon natin sa isang tao gamit lamang ang ating pagyakap o paghaplos. Halimbawa, mahal natin ang ating mga magulang. So, ibig sabihin, ipapahiwatig natin ang ating mga nararamdaman gamit lamang ang ating mga kilos. Halimbawa, yayakapin mo ang iyong nanay. Naintindihan ba ng lahat? Mabuti kung ganon. Batid kong may naunawaan kayo sa ating paksang itinalakay dahil magtatawag po ako ng piling mag-aaral nang sasagot sa ating mga katanungan na nasa harapan. Kayo lamang po ay pipili ng mga kulay ng bawat puso. Dahil ang bawat kulay ng mga puso ay naglalaman ng mga katanungan na kinakailangan ninyong sagutan. At para sa unang mag-aaral na aking tatawagin, si Ginoong Mariano, maaari ka po bang tumayo at pumili ng ating puso? Maraming salamat. Ang iyong napiling puso ay ang kulay violet. Ano ang dalawang uri ng komunikasyon? Tumpak ang iyong kasagutan. Maraming salamat. Para
Para naman sa pangalawang mag-aaral ay aking tatawagin ay si Binibining Kalma. Maaari ka po pang tumayo at pumili ng ating mga puso. Ang iyong napiling puso ay ang kulay pula. Magbigay ng halimbawa ng verbal at di-verbal na komunikasyon. Maraming salamat, napakagaling Binibini, tumpak ang iyong kasagutan. At hindi magpapahuli, si Binibining Mira Fuentes, maaari ka bang tumayo? At narito ang iyong puso. Sa araw na ito, ikaw ay ligtas sa ating katanungan. Maraming salamat, maaari ka na pong umupo. Ngayon naman class, ay magkakaroon kayo ng isang pangkatang gawain. Ito pa rin ang magsisilbing pangkat-isa at ito pa rin ang magsisilbing pangkat-dalawa. Narito ang inyong panuto. Binibini, maaari ka bang tumayo at basahin na malakas ang ating panuto? Maraming salamat, Binibini. Ang bawat grupo ay bibigyan ko ng tig-isang envelope na kung saan naglalaman ito ng inyong mga materyales sa inyong gagawin na aktibidad para sa pangkat-isa at para naman sa pangkat-dalawa. Ngayon naman class ay bibigyan ko lamang kayo ng tigda 2 minuto upang maghanda. Ang inyong 2 minuto ay tapos na. Ang unang pangkat, maaari na po kayong magsimula. Maraming salamat, unang pangkat. Ang inyong kasagutan ay mayroong punto. Ngayon naman ay dumako tayo sa pangkat 2. Maraming salamat, pangkat 2. Ang inyong mga kasagutan ay napakagaling. Ngayon ko nalaman ay mayroon talaga kayong naunawaan sa ating isinagawang talakayan. At ngayon naman class ay magkakaroon muli kayo ng isang pangkatang gawain na kung saan ipapangkat ko ang klaseng ito sa 2 pangkat. Ang unang pangkat at ang pangalawang pangkat. Bago tayo magsimula ay narito ang inyong panuto. Ginoo, maaari ka bang tumayo at basahin ang ating panuto? Maraming salamat. At narito ang inyong mga sobre na kung saan naglalaman ito ng mga script upang inyong susundin para sa inyong pagsasadula, para sa pangkat-isa at para naman sa pangkat-2. At ngayon naman ay bibigyan ko lamang kayo ng tigda 2 minuto upang maghanda sa inyong presentasyon. Inyong 2 minuto ay tapos na. Unang pangkat, maaari na po kayong magpresenta sa harapan. Maraming salamat, unang pangkat, napakagaling. Bigyan ng unang pangkat ng isang masigabong palakpakan. Ngayon naman ay dumako tayo sa pangkat 2. Maraming salamat, pangkat 2, napakagaling. Ngayon naman ay bigyan natin ng barangay clap ang pangkat 2. Ngayon naman class ay maghanda kayo ng isang kalahating papel dahil magkakaroon kayo ng pagsusulit. At narito ang inyong panuto. Binibini, maaari ka bang tumayo at basahin ng malakas ang ating panuto? Maraming salamat. Ngayon naman ay magkakaroon lamang kayo ng 6 na minuto upang tapusin ang inyong pagsusulit. Maaari na po kayong magsimula. Ngayon naman class ay natapos na po ang inyong 6 na minuto. At ngayon naman ay kukunin ko na po inyong mga papel, pakipasak sa harapan. Bago tayo magtapos sa ating klase sa araw na ito, ay mayroon muna kayong kasunduan na kung saan ipapasa ninyo ito sa akin bukas gamit ang inyong mga kwaderno. At narito ang panuto ng inyong kasunduan. Binibini, maaari ka bang tumayo at basahin upang marinig at maintindihan ng lahat? Maraming salamat, Binibini. Maraming salamat sa pakikinig sa ating klase sa araw na ito. Ako nga pala ulit si Binibining Cordova Jocelyn, ang inyong naging guro sa araw na ito.